Maayong buntag kanatong tanan. This is Davao Peace and Security Press Corps. So maraming salamat sa The Royal Mandaya Hotel. Good morning, Sir Gadot. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning, ma'am, and to the members of the Davao Peace and Security Press Corps, to other media personalities na present karon, ug sa ako ang mga kauban na mga guesters, to everyone, maayong buntag sa tanan, nakabalik ra gyud pod. Thank you. Oh, nakabalik ra gyud, sir. And we also have Father Gamaya, sir. Father Richie Gamaya, sir, maayong buntag. Second class na ba nimo, sir, no? Nakalingkod, no? O first pa? Murag ikaduha. Kay kaduha na. Okay. Okay. Dito ko pa doon kanina. So, may buntag. Good morning sa tanan, especially sa mga media people nato nga niya Ron. Salamat sa higayon nga maka-appeal ni ining maong press con. Thank you, Father. And we also have Ensign Gonzales. Good morning, sir. May buntag sa atong tanan, ma'ams and sirs, ug sa atong kaubanan diri sa Davao Peace and Security Press Corps. O sa ngalan sa amo ang station commander nga si Lieutenant Commander Tristan General Regano. Daghang salamat, ma'am, sa higayon. Nagtapok na punta karon adlaw for another segment sa atong mga hisgutangan. Daghang salamat, ma'am, buntag ka. Okay, and of course, Lieutenant Commander Villela, sir, para sa mga na-apil mga announcements sa activities sa atong NFED. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning sa lahat. Yun ang umaga. So, pangalawang pagkakataon na nakadalo ako dito. So, una, nagpapasalamat ako kay Ma'am Ruth at sa lahat ng member ng Peace and Security. Thank you, sir. And tama pala, no? Tagalog pala si sir. Oo. Okay. Bisaya gapon? Okay, Bisaya din po pa. Tagalog anyway. Sige. Okay, ato sa sugdan, kung ano sila ito, kumusta, sir, ang ato ang peace, security situation, no, sa ato ang TAT-ID area ng TAT-ID, sir, kumusta? Ma'am, in terms of situation sa ato ang peace and security, the Region 11 in particular remains to be peaceful and stable, and we can say that still Region 11 is the safest region against CPG atrocities, ma'am. Wala tayo recorded nga any NPA violent initiated activities, atrocities like harassments, no? Wala po tayo recorded na extortion and recruitment sa atong mga sitios due to the massive deployments of our mobile community support and sustainment teams, community development teams, and of course, ang ating mga combat groups, no, while conducting focused military operations in a particular area, wherein it has resulted to our latest accomplishment of the joint operation ng AFP and PNP, the capture or apprehension of the Secretary of Southern Mindanao Regional Committee, Ruel Villanueva Cabales, no, ang ating ang pinakataas yun sa atong SMRC na confronted by the whole division of the 10th Infantry Division na dakpan siya through the joint operation while during the enforcement of warrant of arrest, no, at Mabini Street, Barangay Baguat, Rico, Tabato City, just recently this November 16. So isa na siya sa kadako nga balita nga itong mahatag ron, and sa to give emphasis lang po sa ato ang effort on neutralizing, no, yung ating mga key leaders sa remnants ng SMRC. Itong niaging bulan lang, October 3, na dakpang po na ito itong DepSec, no, si Porfirio Tuna alias Ampong. So, mo po na siya mga to ang effort pag-abot sa ato ang mission to totally defeat the SMRC. So, mo na siya to ang latest niya accomplishment. Other questions will be entertained next to the other speakers. Thank you so much, sir. Okay, binisat ka kay Sir Gonzales. Sir, musang ato ang mga kadagatan, sir, o kung sa atong gipangandaman karon? Yes, ma'am. Daghang salamat, ma'am. Sa pagkakaroon, ma'am, ang Coast Guard Station Davao
inubanan sa headquarters Coast Guard District Southeastern Mindanao. Karon ma'am naga-prepare tag maayo no kaning atong ginatawag nga interagency maritime capability exercises 2024 or the MARCAPEX 2024 kung asa timely kay ni ma'am no nga ang syudad sa Davao magpahigayon aning ato ang year-end celebration which is the Pasko Fiesta. So kani ang ato ang tumong gid ani nga exercise ma'am is ipakita gid nato ang ato security capability kaubanan ang ato ang mga counterparts lakip na ang NFEM, ang 10th ID Task Force Davao, ang ato ang BCPO o uban pang mga mga local responders o ang ato ang mga national security agencies. So mahitabo ni siya ma'am no karong November 21 to 23. So basically this will commence formally and officially on the 21st. That's gonna be tomorrow. Ato ang opening ceremony dira sa atong headquarters sa Saksa. And ang ato ang SIMEX or simulation proper will be on the 23rd. Karong Sabado, dira ta sa Panakan DPWH Pier, ang atong preposition area, tapos dito na dahil ang atong exercise area, padulong sa vicinity waters dira sa Dalyaw, Turin. Dira ma'am, kining ato ang capability exercise ma'am, atong ipakita ang ato ang kapasidad, kaubanan ng ato ang mga counterparts in terms of search and rescue operation, law enforcement operation, labi na sa ato ang maritime sector, no, sa Philippine Coast Guard, kauban ang NFEM, sa VBSS nga ginatawag nato nga vessel boarding search and seizure. Aside sa VBSS search and rescue operation, naputoy kaning MARPOLEX or the maritime pollution exercise kung asa whenever there is an emergency, oil spill emergency nga mahitabo diri sa atong kadagatan sa Davao, we are ready to respond and to equip ourselves no para ma-contain nato ning possible oil spill incident diri sa ato ang syudad ma'am. Ug sa karon ma'am mo yun na mo ang gina-look forward no nga mahinaot unta mi nga kauban ang atong mga counterparts maging successful ning atong maong activity in support also with the call for the culture of safety and security diri sa ato ang syudad. Ato ma'am. Thank you so much, MC Gonzales. And Sir Villela, sir, please announce kung saan ato ang mga activity, upcoming events sa NFEM, sir. May buntag sa tanan, no? Katong last 15, umalis yung contingent natin ng coordinated patrol with Indonesia para mag-patrol sa common maritime borders natin with Indonesia. And then, nung 17, yun nga yung actual na patrol nila para ma-prevent natin yung mga illegal activities doon sa maritime borders natin. And nung 18, dumating sila doon sa Indonesia and nag-closing na rin sa port leg ng coordinated patrol. So, yung coordinated patrol natin is may apat kay gayon. So, last na yung nag-close ng 18. Ngayon, while pabalik sila dito sa Davao, merong 21 na Filipino repatriates na kasabay nila. So, darating sila ngayong 22. So, estimated time ng arrival nila is 3 p.m. o 1500 ng hapon. So, inimbitahan ko yung available na mga media partners natin na dumalo dun sa arrival. Okay, thank you so much, sir. Sino kang mga artista, sir, na service ng Navy? Meron mga, baka kasama siya, sir, sa darating? Joke. Okay. Anyway, sige, sir. And Father Richie Gamaya, sir, can you tell us kung ano itong culmination ng 75th anniversary ng local church? Please, Father. So, dili pa na ako nilibutan ang culmination sa Diamond Jubilee no, sa Archdiocese of Davao. As part of the Diamond Jubilee, I hope malipay ang mga media people nato kay di-revive sa Archdiocese of Davao ang kaniadtong 1999 to 2001 na nahimo nga
Davao Catholic Media Awards. Para ni sa mga media people nato kay ang kahago, ang trabaho nga maayo sa atong mga media people, tagaan po nato pasidungog. Mahitabo ni siya karon pang May or June next year. Pero in honor sa unang Archbishop of Davao, instead of calling this as Davao Catholic Mass Media Award, ato nang gi-rename into Archbishop Tibo Media Awards. Siguro sa dugang detalye, na binagyo-imbitahon mo partner nato ang ubang mga private sectors, mga eskwelahan dinhi sa Archdiocese sa Davao. Moingon taga Archdiocese sa Davao, sakop ni Davao City and Island Garden City of Samal para ani nga pag-prepare. In fact, karong hapon, doon na po may kapito na siguro nga ongoing meetings para ma-prepare kani ani. So, invited tanan kita, labi na sa mga media people nga mosalmot ni ini, palihog bisita lang sa atong Facebook page. Part ni siya sa atong celebration sa Diamond Jubilee, meaning 75 years na ang Archdiocese of Davao. Kumingon tag 75 years, 1949, ang tibuok Davao, ang province of Davao, mga parokya dinhi, sakop pa kaniadto sa Archdiocese of Zamboanga. Pagka 1949, ang mga parokya dinhi sa Davao province nahimo ng usa ka prelature nullius. Gideclare sa Santo Papa 1949 nga doon na natay obispo, independent na, dili na ta sakop sa Archdiocese of Zamboanga. So kaniadto nagkaanak og laing nahimo tang diocese 1966, nahimong Archdiocese 1970, kay naa naman po ang Diocese of Vigo sa Del Sur o Occidental, unya ang Tagum sa Davao del Norte, unya ang Diocese of Mati sa Oriental. So nahimong Archdiocese ang Davao. Mo nang gisaulog nato 1949 hangtod karon 75 years na ang Archdiocese of Davao nga independent church. Pero supposedly ang petsa ni ani is December 17 gyud ang exact date. Sa ulugo nato karong November 30, gisibog nato gamay kay gawas nga holiday ang atong celebration mangkod sa December 17, nag-isko ta kanina Pasko, no? Adviento naman na, nanay misa di Calio busy na, so we move na to earlier. Yan natay triduum nga activities. 28, mga by parish sa Tibuok Archdiocese sa Davao, na ay mga celebration, dinner, mga awards, no? Sa 29, na ang atong papal nuncio, meaning representative ni Pope Francis, na mobisita nato na ay activities sa tanang mga representatives, 75 representatives from each parish sa whole Archdiocese, mag-gather ta, dinner, Thanksgiving sa SMX. Unya, pagka 30, nag-meeting na po, nakipag-coordinate sa public safety and security sa Davao, natabangan po ang Archdiocese ni Ani, kay magmisa si Papal Nuncio, Archbishop Brown, sa San Pedro Cathedral sa alas 9 sa buntag, para po niining Grand Thanksgiving. Mauna na ang ato ang Thanksgiving as 75 years journeying together as community of faith, hope, and love. Okay, asa ang misa, Father, sa cathedral? San Pedro Cathedral sa November 30. Pero sa mga parishes na mag-hold po ta og mga misa. Ang parishes na ay sa November 28, depende sa parokya o sang oras. Okay, so ano kaya yung magiging homily ni Papal Nuncio? Naabot tayo mga advance mo mga abangan na to good na. Pero siguro basig mahisgot siya as one community of faith, no? Especially ang contribution siguro sa Archdiocese sa Davao, ang growth niya in terms of faith, no? Unity, peace, synodal, base lang. Okay. Father, wala mga questions niya, but at this point, I yield the floor for question. Ako na to si Mando, then Francis. Ano ko si Father Richie. Father, mahain ako sa mong reaction regarding po sa pagawas na memorandum sa Executive Secretary with regards sa itong hangyon niya sa mga government agencies and even private sector na maraglikayan lang sa magarbong Christmas parties because para kuan lang tawagan sympathy sa mga nabiktima sa pipila ka mga bagyo nga niya. Wala ko kabasa sa sa ihagyong
pagawas, pero kung magisto ta og kapaskuhan, in fact ang unang Pasko is very simple gyud kaayo, kay natawo man ang atong Ginoo nga mo'y atong gi celebrate dito gani sa pasungan. And ang iyang pag-anhi is of course paghuna-huna dili sa iya kaugalingon kung dili para sa uban. I think maayo man pud ni nga pangunahuna nga we have to celebrate in austerity, o niya we have to think of those people who need us. Dito po, Father. Kay Major Gadot. Sir, kamusta na nga to ang kuan karon no? So far to ang kay murag na yes, in reality na papana nato ang red area, pero how about ang kuan karon gud no, ang ato ang white area kay murag kahit no nagabalik na pud sila sa kuan no, sa ilahang kalihukan. Yes sir, no, sa ato ang in terms sa ato ang white area, first of all ibutang siguro sa konteksto nga insurgency free ta, in the sense na wala tong mga directly nga mga personalities engaging in or mga insurgents, no, kanang directly engaging in armed struggle, no? So ma-relate na to ni kay last month kung atong tan-awon Cotabato province declared their province as NPA free, no, aside sa pagiging insurgency free sa Davao region. The neighboring provinces of sa Cotabato area is under sa to ang joint operational area gihapon NPA free ang ilang gamit. Kung atong tanawon dito sa provincial Peace and Order Council meeting nila through the drafting of resolution, nag-ingon nga NPA free since naa sila yung mga concerns pertaining to white area, no. Pasaylo ako ninyo kung dili na ako ano kayo ang ma-define, no, kayo na ano ba, of course kabalo ko sa leveling sa atong understanding from the media sector, natay mga same level of understanding pag abot diri sa white area, no, kay atong binalikay ni mga red tagging, no. So kung atong tan-awon, isa ka factor nga mabuhi ang NPA kung kusog ang iyahang white area or mga underground mass organizations, no, from the urban, no, napa siya pink area actually kung tawagon sila nang sa tunga sa urban area o sa red area dito sa ginalihokan sa atong mga NPA. So kung kusog ang NPA, mas lalong kusog ang white area. Kung kusog ang white area, kusog ang NPA. Ang tawag na mo ani is symbiotic relationship with each other. Dili gid mag-survive ang NPA sa bukid kung wala white area. Ug dili pod kusog ang white area kung wala na NPA sa area. So kung tanaw nato kung unsa ka kusog ang NPA sa una, kusog ang lihok diri sa baba. Kung tungod kay na insurgency free ta, although natay remnants, no, from that more or less 20 nga atong ginagupod, no, sa mga boundaries, dili na sila actually ka forma, mo attempt sila og infiltrate, mo attempt sila og recover sa mga mass bases, no, og locate sa ilang mga former comrades nga nagalaylo at which ginapasurrender na to karon, no, ang uban, no, paningkamot sila maka-recover sa mga nawala nilang mass base, no. Pero tungod sa atong mga focus military operations, actually since January we have recorded 58, no, focus military operations, no, na ilan sa tanan nga combat operations, kinatong operations sa bukid nga kining more or less 20 nag-disperse pa gid sila into smaller group, no, implicating na dili gid sila maka-consolidate. Dako magud kay factor nga maka-consolidate sila, no, para makapag-meeting, makapag-recruit na po. Of course, this also includes ang participation sa atong white area. Kung dili maka-consolidate ang grupo, no, dili po na maka-join, no, maka-immerse kung ano, kasagaran magud pag mga plenum, no, yearly ano nila, celebration sa mga ano, nag-join ng mga personalities from the white area. Kay tag-as po na sila mga position, no, sa CDP and PNDF, no. So pag abot sa white area diri sa atong ano, wala man kay tay ano ma-monitor nga illegal activities, no, very mga glaring na mga activities nga lantaran nga naagyoy conspiracy sa lihok sa NPA. Dira magud na mosulod ang violation sa atong balaod. Kung naa sila direct participation into criminal acts from the armed threat groups, kasi mao lang man ang illegal ginato actually. Other than that, kung naatay ma-monitor, no, sa amuang tan-awon wala man ni makita nga even those personalities can be considered as white area personalities, wala sila direct violation sa atong balaod. Apan kung naman sila buhaton is part
of their rights siguro, no, kung saan ilang mga ginabuhat, sulod-sulod ba sila sa mga communities, as long as wala tayong monitor nga direct participation nila from the armed threat groups. So, but pasabot, ani major is walay recruitment pa nga nahitabo sa mga schools or uban pa. Yes, as per recording sa 10ID, no, monitoring, wala tay recruitment. No, kaya kung na-recruitment, kung natin mga surrenderies from the recent, ma-validate man na nila kung na yung mga bagong sulod. As of now, ato ang confronted threat nga remnants, no, ang mga naibilin, no, which is we are targeting it to be totally dismantled yun karong bago mag-end ang tuig, December 31. So, wala tayong monitoring na nadungag sa ilaha or unsa ba. But, in contrary, daghan og mga nagapakita ng intention nga mosurrender. Hindi lang gid basta-basta makababa. So, let us wait siguro kung isang developing nga mahitabo since ang ilahang leader, ang pinakataas sa ilang secretary sa Southern Mindanao Regional Committee, kay nadakpan, nadako man gud siya factor gid pag ang leadership ang madakpan, no? So, dali lang mag-ilis og kaniyatong gitawag ng mga red fighters but yung mga seasoned cadres, no? So, how many years na pag sila mawala, definitely nagi na siya dako nga bundak, no, sa organization. Pasabot pud ba ni sir is murag ubos na ang chance nga mabawi nila kailangan mga dating baluarte sa tibok pa na area sa sa 10th Infantry Division. Pwede siya, oo, actually pwede po siya dili, no, actually. Kung atong tanawon gyud kining recovery efforts gyud sa kalaban, no. Kung atong tanawon sa uban nga konteksto, sustainment of the cleared areas ang matawag ani, no. And wala ni siya actually sa among mga field manuals, Philippine Army manuals, no. Dili siya ang core competency sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Army. If we speak about resurgence, it pertains to the status ng ating mga barangays, no? Particular na dito sa mga barangays na dati nilang mga mass base, no? So, kung atong tanawon sa konteksto nga nung ma-recover sila, simple lang gid kayo ang permiyang tubaga na kahit aside sa kining mga nasa personality spiritual, even naman din ako nasa contact. But as a general rule, ang lugar nga vulnerable gid sa recovery o sa infiltration is katong na yung mga socio-economic issues, mga unaddressed socio-economic issues, no, mga delivery of mga basic services. Kung kulang na siya, magpabilin ka na siyang exploitable mo tong niingon ko ganun nga pwede og dili, no. Kay kita as part sa military, no, although wala na namo kayo ginahisgot, amo ang mga civil military operation related activities directly gid siya dito supposedly sa mga gikas, no, aside sa among competency sa focus military operation, no. Karon kaya gid siya nga dili ginamon actually ma-provide kay unang-una wala na siya sa budget sa sundalo ang magpakusog sa barangay, i-develop ang isang barangay, maybe other agencies, no. So pwede in the sense nga kung ang magdayon-dayon, no, ang mekanismo sa atong LCAP and whole of nation or whole of government approach nga nga mubalik ta sa focus gamay, no. Kay nag-joint tag meeting sa Regional Task Force LCAP, no, nagkaroon dito mga dialogues na atong i-recalibrate, i-focus ulit sa mga barangays na targeted by LCAP ang mga pundo from that respective agencies, no. Pwede magunta mo deliver og mga services sa tanan kay para man na sa tanan, but to think na LCAP is a mechanism directly gid sa suppression sa insurgency mo nang magkaroon og bagong mga recalibration, align na po i-align tanan personnel, manpower o budget dito gid sa mga so if ever mahitabo na siya, no, dako kayo chance nga maglisod gid sila sulod. Wala tay mga red fight personalities sa red area sa struggle, di po gid nakaporma ng white area. Okay. Thank you, sir. Nasa nang pwede na po sa mga alagad ng dagat. Una ko si Insing Gonzales. So, usa pong i-expect nga outcome, no, sa imuong Marcapex, tama ba ko? Marcapex. Usa mga outcome nga to ang gina-expect, no, after this activity? Doon natin mga objectives, no, para makabuot nato ni ato ang success sa pagkabuot sa success aning ato ang ipahigayon nga exercise. Una na sir ang ato ang
ang ato ang pag-amplify sa atong interoperability nga sa safety and security sector, dili lang ang Philippine Coast Guard, pati na atong mga counterparts sa atong Philippine National Police o sa ato ang Philippine Army in holistic approach siya, sir, na isa taog movement panahon nga dunay mga security emergencies nga occur diri sa atong nasod. Isa dra aside sa interoperability, sir, ang atong gina-aim na ma-achieve, sir, no, is ang ato ang positive response in terms of emergency protocol and enhancing our communication. Lalong-lalo na dire magudta talo-talo na, sir, kung naanay mga emergency situation sa atong coordination jud, sir. Pinaka number one jud nato na gina-address nga sa pipila ka mga higayon do nating mga SIMEXes na ginapahigayon diri in relation sa atong uplan sa ato ang usahay 2 sa Executive Order number 062. Isa gid na gina-address nato from time to time is kani ato ang konsepto sa coordination at communication. And in relation also sa hisgot ni Colonel Comia from the Task Force Davao nga we are doing this series of simulation exercise para may mahimo natin ni siyang muscle memory nga kung doon na may mga emergency situations, we already know what to do, where to go, and when to approach and when to engage into that particular situation, sir. Sa part sa Philippine Navy, sir, ano po yung parang supportan niyo for this activity ng Philippine Coast Guard? Yes, sir. Mula sa umpisa pa lang, sa pagsugod pa lang sa ilang sa planning, nagpadala na tag officer dito para ma-hanay gyud ang kaning activity. So I think ang commitment nga na is mag-provide mig mga special Navy SEALs na magdala og mga rigs para sa aning activity. So nindot ni siya nga higayon para sa diri naman sa internal, kasi last time na nag-conduct mi og Maya X, ang among concern ato is external, kumbaga kung ang threat nato external, nag-conduct mi Maya X para sa interoperability nato. Karon naman ang Coast Guard naman ang nag-conduct ngayon pero ang murag concept may similarity lang siya, pero dili lang siya internal, tapos kasama na lahat. So last time sa Maya X kasama ng Coast Guard, sa Maritime Police at sa Air Force, saka mga Bureau of Customs and Bureau of Immigration. This time karon sa Marcapex, mga local responders, saka yung AFP. Lasa lang, sir, with this na sa inyong gi-share kung sa baka-andam ang ato ang mga hukbong pandagat na especially in the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to respond any emergencies or any possible na terror attack na magikan sa dagat. Sir, with the continuous coordination and conduct of exercises, andam gyud ang Coast Guard o ang Navy, sir, sa pag-respond with in coordination po sa mga partners nato sa Army, Air Force, and the local responders diri sa concert. Ay sige man tagbalik-balik ko concert exercise, masig wala pa nahintabo ang usa ka murag illegal activities nga mahintabo diri sa tua. Andam na gipangandaman naman nato daan. So maingon ako nga andam. Okay, Francis? Morning sa Philippine Coast Guard. Since gapon the Pag-asa declared nananap sa amihan season, then sige po nga makatuding og kadaot sabi na sa pagbulan pagbaha sa ato, sir, sa Philippine Coast Guard kung saan nataka-andam if ever yung mahitabo ninyo. Yes, sir. Nakahinumduman nato siya nga karong bulan na o sa pipila ka mga semana ang nasod sa Pilipinas kay gihapak kita pipila ka mga bagyo, and we are still expecting numbers of typhoons pa
before the year ends. And fortunately, there is a Davao region and even Davao City where we are only experiencing localized thunderstorms, but we cannot discount the fact na maghatag yapon sa ato og kanang kasikas o mga kanas-kanas. Ang ato ang gipagpamandaman ana sir kay labi na diri sa Coast Guard Station Davao and its substations kay visible man gyud sa ato visible man sa ato ang dagat no kada adlaw. Mao na nga kung dunay mga kanas-kanas we can just easily publish a notice to mariners or even ato ang mga sea travel advisory reminding everyone to take precautionary measures before venturing at sea or even suspending it until further notice. And in regards also sa atong pagpangandam hilabi na sa atong mga resources ug sa ato ang mga tao, rest assured sir nga karong amihan season we will not be lowering our guards. Naa ato ang mga tao, andam mo responde, naa ato ang mga floating assets on standby and naka-preposition siya sa mga strategic area in which when the time comes, wag naman sana no, na if ever there will be an emergency situation at sea, we can easily respond. Thank you. Itong sa Simex nga pagbuhaton sa Sabado, unsay senaryo ani? Pwede ba? Yes sir, just a little background about what's going to happen on Saturday during the simulation exercise. General scenario ni siya sir, nga dunay mga armadong grupo nga gi-hijack nila ang usa ka domestic vessel padulong diri sa atong syudad sa Davao. And habang padulong sila sa onboard ana nga barko, doon na sila mga dalang explosives o drug precursors nga kining ilang mga dala mag-cause gid ni siya og dakong kasamok og dakong impact sa atong syudad. And with that, before sila maka-reach sa ato ang breathing space o kaning ato ang mga ports diri sa atong syudad, ato nadaan silang di-intercept dira sa vicinity waters upon receiving an A1 info or a credible information coming from given by the NICA 11. So ingon ana ka importante ang ato ang coordination sir no o ato ang intel gathering na sama ka ganina sa in relation sa question ni sir nga unsa ba ta kaandam ta sir pero ang ato ang gina-workout ani sir is how do we coordinate and how do we communicate with one another in order for us to attain one goal, yung safety and security sa ato ang syudad. Thank you. Sa Philippine Navy, sir, of course, natay mga Simex no, ginapahigayon. In preparation, sir, nabatay threats or something ikakulba no, sa tuang security threats diri sa Mindanao? Sa karon sir, wala man gid gahuno ato ang armed forces sa uban ng mga local economic or security sectors nato wala man gid mabaya. So kami sa Navy maski wala ng mga coordinated patrol with Indonesia, continuous gyapon namong patrol dito sa ato ang territory. So para ma-prevent nato kung sa mga illegal activities ng mga hintabo ng lugar. So with regards sa relationship nato sa Indonesia, nindot atong relationship tungod ani nga mga coordinated patrol. So stable ato ang kadagatan diri sa How about sa strength and capability no sir? Unsa ta kaandam? Andam ta sir kay kung strength lang kung ano ang ato ang atong gi-confront dire dili man kayo so sobra pa ang atong strength para sa situation dire sa area. Thank you sir. Okay, thank you. Before sa uban nga mangutana, balikan sa nako sa Father. Si Father hapit na ang alas sa tawag na. Kanang si tawag na kanang simbang gabi yan. Unsa preparation sa atong mga Archdiocese of Davao? Salamat nung na isgutan ni
sama sa mga minaging mga tuig ang dahil sa Davao nangayo po og tabang sa ato ang mga magbalantay sa kalinaw alang po sa hapsay nga dagan sa mga simbang gabi kay sa mga tagparokya na amang gyud ang uban gani tagduha ka misa nya napod sa ubang mga dagko-dagko nga mga GPK sa mga barangay sa mga chapels. So sa mga matagparokya siguro nagtuo ko nga pinakaduol nga mga stations nakigalayo na po ng atong mga parokya. So gihan-ay na ang mga schedule niini depende po sa mga parokya kung pila ang misa sa matag adlaw. Pero gipanginaot nga ma-cater gyud ang kauhaw po sa mga tawo labi na sa ilang pagpangandam, pag-ampo, pagpamalandong sa pagsaulog sa pagkatao sa Ginoo. Pero natin na-expect na changes na mahitabo during sa 29 mornings, Father? Siguro in terms of sa security o sa peace nato, of course, ang traffic, apil gina siya. Ang peace mo, gihapon, no? Bantay lang gihapon kay daghan man ang mga tao, pero dili siguro sama kani adto nga labi na katong bago pa ang pandemic na medyo stricto kaayo, pero mo ngayo pod mi gihapon no ang matag parokya sa advice pod sa atong mga magbalantay sa kalinaw kay mo sunod raman pod gyud ang simbahan kung unsa poy advice sa atong mga awtoridad. Pero for now na to sa preparation. Oo na. So far mga schedule naanay mga oras nga ginahimo sa depende sa matag parokya o sa oras sa pila pod ang misa. Thank you, Father. Napapod ko yung question unya, pero una sa uban pamangutanan, dili na lang kay up to 11:15 lang si Father kana ay misa. Asa ka nag-misa, Father? Karon sa San Pablo Parish sa Huna. So diha na to ang simbahan. Traffic ba dito okay. Father, kanang gusto lang ako mangayo og kanang comment no sa kini mga nagakahitabo mo kung okay lang mga political questions or question no. Comment sa mga nagakahitabo like kini kanang basta mga nangyayari ngayon sa paligid sa gobyerno kung say masulti po nato sa Archdiocese of Davao. Ang simbahan ang tinguha magid nato simbahan no mao mang gyud ang sama sa gisulti ang dinha no peace and unity, not war but kahiusa. Moro gid ni ang dakong panghinaot di katampo sa simbahan ang special this simbahan nga magampo unya magdasig sa mga tao nga dunay pagtinabangay, pagsinabtanay, panaghiusa. Musalig pud ta sa mga gibutang gipili sa katawhan kay sila may nabutang dinha ang simbahan igo nga mutabang pod kung unsa may makaayo sa kadaghanan. Specifically on katong issue sa kining Dragonborn no, during the Duterte administration wherein naay po yung mga grupo sa kapari ng barog dito no and opposing no sa katong Dragonborn ni President Duterte. Father. So far dinhi sa Archdiocese sa Davao ang atong obispo gid mo oy mo sulti ni ana nya wa pa man sa gipagawas pod nga opisyal nga statement magulat lang siguro pod una ta kay lisod pod og una nato siya kay siya ra pa ang atong amahan dinhi sa Archdiocese sa Davao. Okay, thank you. Unang sa nato si Father kung naapay mga question kay Father before we allow him to exit, Carlo. Kay Father muna ha, kay para mo exit si Father. Okay, good morning, Father. And, para sa for the sake of time management, kay kabalo ko magmisa man mo. Pero, expound lang gamay regarding sa katong sa Archbishop Media Awards na ipahigayon, I think. What is the specification yun kung kinsa man yun ng mga media nga buot na maka-nominate in terms sa regardless kung volunteerism or any report niya in relation sa ato ang katiling ban for Davao and unsa man yun ang mga categories to be specific pod for the benefit sa itang mga media regardless kung mainstream or digital po, Father. So, salamat kay nangutana ka Sir Carlo, salamat kay maghinaot nga makahaling ni og interest sa matag usa nato kay ginivibe manggod nato lagi itong Davao Catholic Mass Media Award
Pero dili sama sa ubang mga awards nga basic journalism sa badinha, no? Ang focus ta sa content sa mapananglit kining atong gihimo karon nag-isgot ta og peace, no? Kung naay mga balita pananglit on peace nga makatabang, naay balita for example on ecology, labi na nga sige ta og encounter na mention ni Sir kanina kining mga calamities, no? So for example naatay award nga gihinganlan og Laudato Si Award. Kini subay sa gipagula ni Pope Francis katong gihabitang panawagan nga care for creation ecology. So atong mga award ingon ni ana pananglit sa kababayenan, sa mga kabatanunan, development, kini nga mga awards. Pero ang mga detalye niini naa sa atong Facebook, palihog lang po og visit sa Archbishop Tigo Media Awards na page nato. Na dito ang mga detalye, ang mga categories, unsay pamaagi sa pag-apply, pwedeng sa tanang platforms no? Na ay papel, na ay digital, na ay sa radyo, na ay sa TV. Wala nato gilahi nga kini pang TV lang, kini pang ang atong focus is unsay content nato. Nya mo submit lang katong kursonada kay na atoy cut off pod asa kutob, no? Nga kung ako masayop sa niaging tuig unini tuiga October kutob ang pwedeng makapasok dapat na-publish yun, naagi siya proof nga na-publish o napagula kining maong article. O niya, isubmit lang dito kay napuntay mga mo screen ni ani. Last na lang on my end before we let you go, no, kay gusto nato kay dugi ng panahon yun nga wala na pahigayon atong Catholic Mass Media Awards sa Davao specifically. So what is the purpose and the intention po na nga nang gibanhaw nat og balik in terms na not only sa mainstream nga gina-specify but also appeal na ang mga content creators sa digital for journalism. And ngayon lang po kong reaction regarding in terms na aware naman siguro ka about sa Golden Dove Awards sa KBP, but ang plano man good sa KBP is i-appeal ang mga content creators, specifically vloggers, nga ma-appeal as a member of the organization. On your part, no, sa Archdiocese, no, what is your initial reaction? Pero una-una nato katong sa pagbanhaw sa Davao Catholic Mass Media Award po. Gusto gid ta nato nga dili ta tumaputol, no, pero tungod sa mga resources po in town, no, lain-laing mga resources, medyo naputol ang ato ang media awards mo na nga in celebration sa atong Diamond Jubilee. Nakanhuna ta sa Archdiocese Commission on Social Communications na i-revive kini, pero in honor sa unang Arsobispo sa Davao, si Archbishop Tigo, mauna ang pangalan ni ini. Yung open ni siya, dili lang sa mga Catholic media, kung dili para natong tanan. Kay nagtuo man ang simbahan, o gitudlo po sa simbahan nga, ang media dako kayo o papel, dako kayo influensya nga ikatabang labi na gyud sa pag-inform, pag-form, o labaw sa tanan sa transformation sa society. Kaya pinaagi sa itong mga maayong balita, ato mang mapaabot ngadto sa mga tao, ang angay po bilang mahibaw-an. Mao ni nakatukmod yun nga atong kasidunggan kay mandato man po sa simbahan nga atong suportaan ang mga maayong buhat sa atong mga media people. So, mauna nga nakatukmod na to nga atong i-revive ni. O niya gani, nagisto pa tayo KBP, appeal po, gi-invite po ang atong KBP, niining maong grupo. Pero ay doon kung naka-appeal ba to si na ato, no, o ongoing pa man po mga meetings ni Ani. O niya, kita-kita po panag sa appeal po doon ta ang KBP ni Ani. I-invite nato. Okay, so with that, we would like to thank Father Richie Nagamaya, sir. Salamat kayo for joining our press briefing this morning. Thank you so much, Father. Salamat lang ko ha. Salamat sa higayon, sa mga kauban ako sa inyo. Sumurot o sa tanang mga naadinhi, hinaot nga padayon ta sa atong mga maayong buhat. Thank you. Okay, thank you, Father. O i-appeal mi sa misa
Ay, ampo di ay. O, ang ato ang mga soon to be pamisahan nato itong mga feelings. Mga feelings. Na magbaligo na itong mga feelings, o ma-develop ang mga feelings. Yan. Father, thank you. And Mama Ann, salamat po for joining. Okay, thank you, Father. Until next time, Father. Salamat kay Father. Thank you. Okay, next to us, si Miss Grace and then Julius. Good morning to Lieutenant Commander Villela. Sir, how is the Navy collaborating with the other countries and international organizations to enhance maritime security in the region? And how does it affect the maritime security in the region? Pagikayon ko na kanina, continuous ang atong engagement with Indonesia. So, yan yung isang paraan natin para mag-coordinate sa kaatbang nato na nasod. So, para ma-prevent nato ang dili maayong relasyon, mo na ipaagi ang coordinated patrol. So, nitabo siya 4 times a year. Yun, to enhance interoperability, saka to secure na rin yung dagat natin dito sa region. So enough lang po ba yung assets po ng NPEM dito sa to provide security sa area niyo? Yes, ma'am. It's more than enough, ma'am. Kasi considering nga yung kinonfront nga natin dito, maganda yung relasyon natin with Indonesia, and then yung security situation dito sa area is lang naman. So, hindi natin kailangan ng malalaking barko, kasi mas kailangan siya sa ibang lugar. So, no possible terrorist threat, sir? Wala, ma'am. Wala, ma'am. Duha ka bansa mo ang kabantay. Okay. So, Indonesia and Philippines working hand in hand para ma-secure ang maritime border and atong waters. Thank you, sir. To Major Gadot. Sir, good morning. Sir, based sa assessment or record sa 10AD, sir, no, pila na lang kaha ang mga NPA remnants or natong mga supporters, no, na kailangan pa mag-surrender, and unsa inyong ginabuhat para mas ma-entice sila na mag-surrender? And lastly, minsan yung panawagan sa ilaha, labi na karon na hapit na po ng Pasko, no? So, para makauban po nila ilahang mga pamilya nga naa sa boats. Okay. Thank you, ma'am. Itong isa-isahon, ma'am, no? Ang first, katong pangutan ng kung pila na lang. So, basically, since already current apprehension na naitabo sa tulo ka members sa SMRC, no? So, from that 20 personalities na belong sa Southern Mindanao Regional Committee, so, of course, munaog na siya, no? Basically, mga 17 na lang with the arithmetic niya. So, pag-abot sa kining ato ang efforts kung paano nato sila ma-entice, actually, daghan yung kayo tagway para we have this venue na atay mga regular radio program, no, sa mga radio stations, na ato tay mga radio stations nga naka-hook up ang ato ang Radio Amigo, no, kung asa dira nato gina diskutan, no, tanan gina explain kung paano sa proseso sa ICLIP from phase 1 to phase 4, no, unsa ilang mga madawat. Then after that, ang mga panghitabo kung asa na tinuod dito nga mga programa, no, like mga revelations, mga testimonies sa atong mga former rebels, no. Then of course, ang pinaka-effective yun is kining ato ang effort karon kining locate, identify and engage. Kung makabantay ta karon, daghan kay tag mga surrenderies, no, laylo kinahanglan magmasabtan sa tanan nga lahi ning ang ginatawag natong remnants, naani sila yung mga active nga mga participation, no, nagit sila mga pusil gyapon
na sila mga task gihapon. Kining mga laylo, dili ginatumi siya, never ginatumi sila ma-account, no, per head. Pero ga-exist sila sa mga communities. O nang paningkamutan nato nga ma-engage sila through their friends or immediate families, no, kung asa atong malinyahan. Kaya wala man tay chance nga makakommunicate sa sulod. Although naa na tay mga, no, sa ato ang intelligence capabilities division with other special intelligence units, naa na tay mga monitoring nga dugay na gid kani mga nabilin, gusto na gid sila munaog. Mo nang sakto kayo ang panahon karon, no, mag-December na, magpasko na pod, nga Abril, no, gusto iingon sa 10th Infantry Division ang ato ang division commander Major General Nambala, no, nga ipaabot, no, sa mga remnants nga dili mi undang masig Pasko kung kinahanglan mi mo conduct og military operation, focus military operation para lang i-hunt down ning mga nabilin pa, no, para maprotektahan ang ning ato ang region. Wala na siya nawala sa among mission, no. But of course, ang ginaingon sa ato ang commander is open ang ato ang 10ID, no, na mutabang i-facilitate ang ilang pag-surrender, ang ilang integration sa community. That's why ang mission sa 10ID is not just to conduct a military operation, but to conduct a peace, law enforcement, and development support operation. Pag mo ganitag peace, reintegration into the society, no, kining ato ang mga former rebels nga nang surrender. May itag law enforcement support nato sa sa PNP mo na atong mga operations karon, and development support kining atong mga participation sa mga LCAC activities. So hinaut unta nga munaog sila karong December, wala na hinungdan nga no, gibiyaan sila sa ilahang leader, no, ang secretary sa mismo sa SMRC, no, mga dagko nila mga ranking officials nang naog while sila nabili nito sa bukid, ga hold the line, kadagandagan kung asa ang mga operating troops nato gagupod sa ila. Then dakpan, no, isa na siya ka indicator nga mapabukid o mabababa, no, wala na gid tay paingnan maayo. Kung dili kita manurinder, mao ginahinungdan nga magdalitsi-litsi na ilang kinabuhi. Nga kung asa naa may nagulat nga programa para sa ilaha, naadira ang mga kalinaw Southeastern Mindanao nga nagpabuhing saksi gyud nga naay kinabuhi after. Nya dili lang siya ordinaryong kinabuhi nga makabalik na gani ka sa imong pamilya, naapay programa nga may mong progresibo pa, naapay chance maka-eskwela kag balik, naay mga livelihoods para sa ila para makapagsugod og mga naay mga success stories ang atong mga POs nga from FRs, no, nga naay mga livelihood karon nga mo imong ginato nga because siya nagit siya kay kita na sila. So mao na siya ma'am, no, natay mga dagag way para i-entice sila. And to the remaining armed groups nga ron, pwede ta manurinder bisag asa, then di magid na mawala moagi gid mo law enforcement ug sa military or security sector kay kinahanglan gid na sa pagprocess sa ilang pagpanurinder, no. But kung asa ang receiving unit niyo gusto mag-surrender, pwede na sila dito bisag asa, tabangan na mo sila sa pag-process, no, sa ilang i-click ma'am. Sir, for this year alone, pila na gani ang surrender sa inyo? Ma'am, we have 435 CPG personalities and support elements, no. Pag mo yung ganitag it's either regular ng MPA gyud, MB Milisyang Bayan, so mo ni sila ang mga mga beneficiaries kinato sa ICLID, no. So may yung gitag neutralize, dili po ni sa inyong patay, no, kay mo na sa mong running data. Pag may yung gitag CPG and support elements nga neutralize, it's either na matay siya sa encuentro, na-capture siya during illegitimate operation, military operation, o nanurinder siya. So tulo permi nang na-neutralize para dili na mawala sa context sa neutralization. So we have a total of 435 ma'am, kauban na ni ang 219 ka firearms, no, o 443 ka improvised explosive device, no, / landmines, no, kung asa gipagbawal gina sa international humanitarian law, no. So mo na siya atong running data karon sa tibuok tuig from January lang, despite nga insurgency free na ta 2022 pa lang. So 400 plus paghapon na ato nakuha. Mo ni akong ina-explain ganina nga dili ni siya mautong sa mga active participation.
sa kaning mga remnant sa SMRC. Mo ni sila mga laylo, ginapaspasan nato ni sila kay primarily sila gid ang number 1 na magamit kung naay recovery efforts. Kay naa naman sila indoctrination, nilaylo lang na kay pwede na siya kaso na DA na siya or gikapoy lang gamay. Maano lang nato na siya. So mo to atong running data, ma'am. Sir, kining 435 that undergo ba ni kananaog iklit? Sa akong gingon ganin, ma'am, is dili gid siya no na siya kaning 100 duha ka SPL o 41 41 nga mga support elements sa tawag no, mga gina-volunteer nila nga i-surrender ang ilang sarili pero dili magina sila kay naman po uban doon mga kaso but dili sila entitled sa ICLIP benefits kay ang ICLIP is from members of the NPA at sa Kamilisang Bayan lang no, namago na siya purpose na siya particular sa firearms no, namago yung mga underground organization dili magini sila gagunton nga facility mo nang ang ICLIP nagi sa semblan sa balik armas program din siya no mo nang apil ang MD kay kaning Milisyang Bayan aside from NPA magamit ni sila as force multiplier gagunit ni sila pusil ginabingnan ni sila pusil pero NPA po na sila sa bukid. So of course kaning mga ongoing na wala ko data ma'am kung na dirad tanan but definitely pag mo sulod na ganin na siya sa mo ang record nga nag-surrender ka, mandatory gud magdirad gud ka. Dili gid pwede nga dili ka magdirad. So nagi na radicalization program. Transition na siya no sa ginaayos kinato ng dirad mo. Kalimtan na nato tanan na dili lang ginang dirad. Okay, thank you, sir. To Ensign Gonzales. Sir, aside from aiming positive response yun sa emergency protocols niyo, ano pa yung objective po ng coming na maritime exercise ng Coast Guard Davao? Yes, ma'am. Ang isa sa aside sa interoperability natin ma'am with other counterparts at saka yung communication, isa po na atong gina-amplify dira ma'am no is how we manage and how we perform yung core function ng Philippine Coast Guard since we are the one hosting this simulation exercise. Ang core functions ang search and rescue operation o kani environmental protection nato ma'am, marine environmental protection by which gi-incorporate nato na siya sa atong ipahigayon nga exercise. So naadra ang search and rescue operation o naapod ra ang ato ang MARPOLEX or kining maritime pollution exercise. Kani ma'am atong gitinguha ma'am no nga when there will be an emergency, we know what to do. Mo lang gina og ato gyud ang pagpangandaman kay bisan pa man tuod karon nga naka guarded alert ta or even heightened alert in some other agencies, dili ta pakampante. Mo gyud na perminti atong gina-amplify diri in kay diri sa Davao ma'am sa kauban ang Public Safety and Security Office from time to time wala gyud ta ingon nga nag-relax ma'am no. So kung medyo on guarded alert will initiate programs and initiatives toward the attainment of safety and security. Og isa ni karon ma'am nga isa ni karon atong pagabuhaton nga Marcapex 2024 nga before the year ends we can achieve something good no for the people of Davao. Kay Sir Gonzales. Sir, unsay update natong request natong floating assets sa BPO sir? As per coordination with the local government units, sir, hopefully, sir, no, it will be released this year or it will be released next year first quarter. What we have received positively coming from the local government unit is we will be receiving itong disaster response vehicle no na ato ang gi-request also sa atong LGU ug kana magamit gyud nato kaayo in terms of responding sa ato ang mga urban search and rescue operations. But dili ni siya platform sir no para i-pressure ang ato ang LGU because requesting party tayo So we will just be waiting patiently and hopefully we will receive it
in due time. Thank you, sir. Masa itong floating asset na itong request siya? Rigid Hull Inflatable Boat po, sir, or otherwise known as RIB. Aside from that, for the next fiscal year, we are requesting before them itong mga rubber boats and radio equipments para i-distribute ni siya sa ato ang mga substations diri sa ato ang syudad. LGU yapon tama. Yes, sir. Yes, sir. Salamat sir. Thank you, sir. Ma'am Ann? Good morning, para kay Major Gadot. Just recently, nahuman ang katong National Convention sa mga educators, Catholic educators, no, diri sa SMX Ginimo. And then, ang kining COCOPEA President and outgoing na ni siya nga SAYAP President nga si Father Delvo, naingon siya nga, naa sila coordination or collaboration with the NTF-LCAC, no, para mo raise of awareness about terror grooming, no, din sa Pilipinas. So naa ba tay mga activities para ma-monitor kaning gitawag nila nga terror grooming, siguro specifically sa mga educational institutions kini nahitabo? Ma'am, specifically speaking, pag susulod dito sa tuwang area, and kung coordinated din siya sa LCAC, no, ma-monitor din natin siya. Ma-monitor din natin siya. Although natin mga units from the ground, namugi mamusahay ka ng mga activities mismo in a particular school or academy. Dito na sila nag-coordinate actually sa mga battalions. Kay kung ato yung ang LCAC mechanism, dapat coordinated efforts maguna siya, ma'am, na speakers from of course supposedly mag-invite sila og mga subject matter expert or mga SMEs pertaining to that particular objective nila, ma'am, kung sa terrorism, either sa police or sa military. So in terms sa effort, ma'am, natay mga wireless, no? Sa wireless part niya siya sa atong mga coordination sa mga schools, and definitely mo po na siya ang ato ang medium para other efforts like that, ma'am, sa LCAC is ma'am, ma-monitor po nato. Basta lang sila, ma'am, basta ma-coordinate lang sila sa ato. Pero i-confirm ba nimo nga naay nagahitabo nga terror grooming? Terror grooming, ma'am? Yes. Dili ko maka-specify, ma'am, no, kay very wide ang ato ang topic nga terror, no. Okay. Subjective siya actually ang terrorism, and although maski kung saan nato giingon nga mga terroristic activities ang mahitabo sa ato ang but of course we have natay mga proper agency nga mo sakto nga mo define ang sana terror. That's why nga ang prescription ang karon wala ra gyapon, no. In fact, na-approve ang Proclamation 404 sa Amnesty Program, saying na ang qualification sa term nga terrorist, no. But of course, yung activities is subjective matter, ma'am. But kung gato nila gi-define ang mga activities, grooming sa terror, buto sa bot nag-train para Yes. So wala tay monitoring pagabot sa terrorism. But recruitment, no, kani mga progresibo na daan, wala tay issue tira, but to recruit them to join the armed struggle, no, and committed a terroristic act, so maybe we can consider it as a grooming for terror. Kung nakita na to ang nasundan na to ang like mga encounters, mga reports, mga warrants of arrest sa police na from that ma-monitor nga involved siya and nagsugod siya sa ani nga university, di-recruit siya sa ani nga. So that's dili siya ingon nga on the snap, single snap di makaingon ato nga nag-grow. It is a long ma'am, process ang nga mga. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay, lamig ito nga word, ma'am. Terror grooming. Naa di ay? Naa di terror grooming, sir. Sir, naging nag-groom, sir. Terror. Dapat intensify ito monitoring about the terror grooming. Okay. Diba, katawa man ka-ensign. Basig na terror grooming diya sa atong kadagatan, sir. Wala. Okay, any other questions? Wait, si Norlisa. So, Sir Vinila. Sir, last week, sir, naibigay kayo na kopat, ano mo kung nakilan ini, kopat
Team Indo. Katong last week ba ito? Sino kung saan i-update natin sir? Murag na balita nga napo day repatriate na mga Pilipino sir. Kasi update sir. Yes sir, ganyan buntag, nag-depart na sila sa Indonesia. Umabot sila karong 22, 1400 to 1300 hotel or 2 to 3 p.m. Ngayong karong 22. So 15 man to sir, nahawa sila 15. So in fact, ganito media may nag-invite tapos na hold dito sa una nga lang po kung pasaylo sa katong media nga among Hindi nakakausap, sir. Okay. Nagkaintindihan kay si Ma'am Salve Manggod invite. Wala po kukakuha natin. Siya ang nag-invite. Naabot na dito alas 7 niya. Alas 4 man itong send off. So, ngay kung pasaylo sa katong media nga na kuhan. Sir. Ang PTV. Sir, na dayon ang kuan alas 4 na dayon ang sent off, and then pagka 17 while papunta sila sa pati sila dito sa border sa Malaysia, conduct sila patrol, maritime patrol. Ang 17 nag-abot sila sa Indonesian counterpart, nag-conduct sila ng coordinated patrol doon sa area ng yung common maritime border ng Indonesia at Philippines. And then 18 nag-proceed na sila sa Bitong, Indonesia. Ni-receive sila doon with yung traditional acceptance dance ng Indonesia. And then sa gabi nagkaroon ng closing ceremony para dun sa fourth leg ng coordinated patrol. Then kaninang umaga, umalis sila doon with 21 repatriates. At darating sila ngayong 22 nga, 2 to 3 ng hapon. Kaya iniimbitahan ko kung may time kayo, sir, pumunta kayo. At naimbitahan na rin namin yung DSW Field Office ng Region 11, si Ma'am Gemma. So, siya yung magre-receive ng repatriates. Lain-lain lugar sir, may taga Jensan, may taga Davao, kadagana mga isda, dito na sila ng isda, sulot sa Indonesia nga din. Pila ganis na kabuk, sir? Mga 21? Repatriate, no? Ako ani, meron nila? Mula pa ko kakuan sa maura tayo akong discipline ko nga na to. Sige, sir. Mga to, ma'am. Amaw na to sila. Okay. Sige. Question, Carlo? Once again, good morning to our distinguished guests. Bilang paggalang din kay Marvin Ibano, I'm not here to impress, I'm just here to ask questions. Sige. Unahon sana po kang Major Gadot within the atong security forces na to sa atong kasundaluhan within your area of responsibility. We understand that ato ang mga paningkamot sa atong kasundaluhan as what you have mentioned earlier nga ginapaningkamutan nga magpabili ng insurgency free. And I know it's a frequently asked question because every year kay hapit naman ang Pasko o bagong tuig. But do you have any piece of advice or message katong sa mga anaa paghihapon sa mga remnants sa tong mga sa mga rebelding pundok nga nagpabilin sa bukid na hangtod karon nagalaong sila na mabag-o ang hilang hunahuna ug malamdag sila in terms nga muuli sila sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ug hatagan kini og panahon para mabag-o ang ilahang kinabuhi. So thank you sa question, sir. O sa opportunity nga makapag-deliver tag message sa tuwang commander sa 10th Infantry Division, Major General Alan Ambala. So dili lang sa istorya sa mga radio stations o sa nato ginaingon nga kini nga to ang current trust sa division, no? Usay sakit magid usay the truth will set you free, no? Ang tinuod yun is dili magundang ang 10th Infantry Division
kaka-hunt down sa ilaha. No, nakita magina nila mo nang ilang leader gani nadakpan na sa uban nga area kay grabe gid ang pag-disperse sa ilang tropa while ginagukod sila, no, sa TNID. Mao ginatinuod, no. So usay kung dili madala og kanang hangyo gyud. So dili man nato kinahanglan actually awayin sila, but gusto nato ipakita sa ila na taas ang determination labi na sa among commander og alignment sa mga commander sa ground is i-hunt down. Natay timeline by December 31 dapat ma-dismantle totally defeat nato ang SMRC. Maunang kung unsa sila kalisod karon nga nagwatak-watak sila, the more na gaduol na siya ang timeline, the more nga apaso na mo na siya nga task, no, para sa mo ang mission, no. On the other hand, Pasko karon, no, December, no, kung atong simblas ang espiritu sa Pasko is panahon sa pamilya, panahon sa tiginatagay. Sakto kay ni siya nga panahon nga mo naog sila, no. Unsa pa man ilang dugayan nga ang ilang pinaka-leader gani na dakpan na, no, ug ang deputy secretary, no. Unsa pa hinungdan nga ang 17 pa sila nabiling karon ayon sa atong monitoring na pildihon ang tibok katawan sa Davao Region to include, no, mga relatives sa gawas sa Davao Region nga nakatagamtam na gyud sa fishing order, no, nga dili na gyud mosugot nga makabalik sila o dili na gyud mosugot nga ma-entertain pa kining ilang pag-infiltrate sa mga barangays. So in other words, wala nag-reason nga magpabilin sila, no, labi na kung kaguot ang atong situation karon pag-abot sa pag-hunt down sa ila. Kay kung magpang-abot kita ang atong legitimate military operation sila, so wala gid tay mahimo ana, no. Untan kay mabuti ang Pasko dili kasakit o pagilak sa atong mahal sa kinabuhi ang abutan nila, kundi ang kalipay kung maabtan mo muna og anytime, any day naa sa inyo ang desisyon kung munaog mo, pwede kayo mo munaog kay duol naman mo sa kalsada, no, pwede mo magnaog in automatically, no, naagi proper unit, no, nga mo suporta dahil sa ila immediately kanang adlaw nga nanorente sila, adlaw musugod ang processing sa ilang pagbalik sa mainstream side. Major, tagaan lang og ingon natong kapunan sa atong for the sake of viewers nato sa live nato, no. Atong mga kabatan-unan, I know it is quite lisod ipasabot kung unsa gyud ang ilahang tumong kay siyempre mangintra man sila sa ingon aning butang, but of course nabag-o man gud ang ingon nato batasan or katong pag-radicalize sila hang utok na mao ni ang ilang pakigisok. Pero what is the real gyud na cause na gusto nato na malamdagan ang atong mga kabatan-unan sa murang edad pa lang, dili na ta kinahanglan nga ingon nato na sinagitay, mag-inawayay, battleground sa unsa gyud ang tinuod nilang tumong sa ilang kapsay og kalinaw. And what is the purpose pod sa atong kabatan-unan that they should understand your presence labi na sa mga sentrong bayang mga bukirong bahin sa within the area of responsibility po, Major. Yes sir, no. It is very unfair na ipahid na to sa ginikanan, no, na wala na pasagdan ng iyang anak o sa bata nga nagdolili stable ang iyang pagkaila sa iyang sarili, sa barangay nga naglisod, no, sa mga basic services nga dili makaabot, no. Naa na siya factors, but dapat kita tanan sa leveling sa atong understanding ato gid ning i-attribute tanan ning madamay ang atong mga kabatanon tungod gid aning mga deceptive activities, no, mga propaganda, recruitment, deceptive recruitment sa ato ang mga gina-confront ng mga communist terrorist groups, no. Sila gid na ang hinungdan kung nganong ma-recruit ang isa ka kabataan, no. Sa part na to sa of course we can only do so much, no. Tanan nga angle, tanan nga medium mapaabot nato, tanan nga actions buhaton nato, no. Naatay mga preemptive activities like youth leadership summits, no, mga youth empowerment para sa wala pa lang sila nasudlan, naa sila gamay nga experience o mga mindsetting kung unsa ang tinuod nga function sa kabatan-unan in terms sa nation building o sa leadership.
dako-dako na ni siya nga foundation nga if ever man na ay bagong ideology introduce sa ilaha, kaya na nila makomprehend sa ilang una-una. Labi na kung na siya saktong discernment sa mga butang-butang. So, ang military, no, naara po ta dira no sa atong mga efforts ang armed threat groups no timan-an gyud permi ang direct confrontation namo sa armed threat groups gyud sa war fighting sa gera gyud no mag-operate mi mao gyud ang among core competency sa tinuod lang. Pero kung atong tanawon na wireless na sundalo na ay immersion sa barangay na ay sundalo pag-abot sa mga mag-surrender so kasi ibang agency na ang sundalo during the diran. So mao lang gid atong mabuhat ang tutanan. But the last minute yun, it's either sa encounter mamatay ka or madakpan ka, naagyud na siya sa tao kung manurrender siya. Maabot gina sa iyang point na siya na gid ang mag-decide nga manurrender siya. No, labi na ng mga nangabilin na sila sa tamang una-una nga manurrender i-weigh nila tanan ng mga butang-butang para makabalik pa sila. Taga sila chance another gig ng kinabuhi nga. Actually, maugit actually to ang ilang kinabuhi. Wala nila na live up to ang kinabuhi kaya tungod. Sulod sila dira sa organization. Last na lang ang may end for the sake of time management, Major. I know it's also frequently asked question kay next year naman, hapit naman good ang kampanya sa 2025. But however, ang ato nga ginaingon na to sa katong mga bukirong bahin sa tong palibot within the AOR or Area of Responsibility nga of course ang atong kasundalohan nun sa paningkamot na maniid abato katong sa mga nahibiling mga remnants sa CTGs na mag-take advantage sa ilahang pagbuhat sa ilahang paningkamot ilabi na sa permit to campaign na maalaw silang mangampanya sa bukirong bahin. No? I don't know if it still exists up to now within the area of responsibility on your part, Sir Major. Currently, no, I doubt na mahimo nila na. No? Even though wala gid tay mga monitoring, wala na. For the past 2 years, mag 3 years na, wala tay monitoring about sa permit to campaign during election. Kaya nagyan man po tag-barangay elections, no? Permit to win. So muna may yung nagduda mahimo nila na kay sa current situation nila karon is disperse sila into smaller group with that continuing focus military operation, no? So kung mabuhat pa gid nila ng mga kampanya sila sa bukid, medyo dili na kinasamang part katuhan, no? And of course, naga-function ang atuang integrated territorial defense system, no? Ang natay reporting system from the ground, no? Ang mga makita nila dira nga normal lang nga tao sa komunidad is dula sila kabalo, may part na siya sa atong gitawag nga integrated territorial defense system. Natay monitoring system sa ground, paunsa nila ma-report ang mga balita sa taas. And also, ang effort sa Kalinaw, Southeastern Mindanao, ano na gid nila, i-clusterize na gid nila per province. Davao de Oro na siya Kalinaw, Davao de Oro, Davao del Norte na anapod, no? So, kini siya, umong ginabutan nato, isa po na sila sa, aside sa ilang function, sa ilang association, kung saan nakabutang sa ilang bylaws, is kanang maging participation po nila sa ilang mga barangay, munisipyo, na pag-abot po sa pagmintinar sa peace and order. Isa na sa ilang function, no? Naapot ay mga POs from the ground, mga dati lagi hapon, mga FRs lagi hapon, ug ang uban, mga organizations na naagyapon sa community. So naatanan ang way sa tuwa nga makuha gid ang information kung naapay mag kampanya dira. So moto, I doubt na makapag-kampanya pa sila kung ma-monitor po sila sa mga katawan. Okay, thank you Major Gadot. Marvin, wala ka ng tanong? Andito po si Marvin. Okay, so last to us, Marvin. Hello. Si Ma'am Karen, mas maganda siya. To Major Gadot, sir, you have mentioned na weekend na gid ang mga remnants yung ginagukod karon. But still, unsay murabag nadugay pag yun. Taon-taon po sir, no? Mga last, mga 21, mga bulan sa September, mga 21 to last na mention ninyo. Karon mga 17 na lang, tama ba? Or 20, asay exact na niya itong number sa mga remnants, sir. 21.
Okay. So, sir, unsay nakapalangay, bisud ba gyud kay ni panggukron or identified na ba gyud ninyo ni tanan sila? And unsa ba maraga tawag ani? Blockages ba ang kung ato ang ikuan sa ba ang bali nakapalagay sa ato ang operation? How di kay ba sila manago, Sir Miguel? Sir, based sa akong experience siguro no, sa akong personal opinion no. Sama lang gyapon gid sila sa mga wanted no, na personalities diri sa ground no. Ang kanindot pag diri sa tuwa kay usahay daghang tawo, unya ang tawo na ang advance sa technology maka-report gyud ng mga CCTV, na mga publication sa TV, na mga ano. So, tanaw na to siguro doble, triple gyud na siya compare sa tawo nga magtago sa bukid. Nga satisfied sila kung kamuti ang ilang kaunon no sa kabaga sa atong kabukiran no unang ma-intercept na to na sila kung muduol na sila sa katawan mo nang dako jud kay nga factor nga ang ang katawan gid sa ano mag-participate jud no sa tuang kung natay culture security diri sa Davao dito ang pagpakusog jud ang interoperability sa integrated territorial defense system. Kaya pag once ang tao gani mo dili, no, naana silang deklarasyon, tao lang ang pwede mag-declare nga ni daog ang CPP-NPA sa armed struggle, no? Tao lang. At the same time, tao lang pud ang mag-inon nga dili gid mo kadaog. No? Kung ang tao dili gid dawaton ng ilang ano. Siguro lang nato sila actually ma-monitor mangod kanang makita nato sila sa tao, no? Nga niduol hangtod sa ma-report sila and other capabilities sa military dili na ko may isa-isa for the sake of ang secrecy sa atong mga equipment, no? Ug sa mga uban pang mga factors no nga naa sa ground. So mo lang na siya ang ato ang monitoring gid sa ilaha. So natay mga strategies nga ginagamit, mga lines of operation if ever nga ma-locate nato sila dira. Kaning kamutan ginato nga dili sila makagawas no. But kani laging sa kadakuon sa kabukiran no. Dira ta malisdan actually sa pangutana lang nimo is magdugay. Kung ang tao gid po dili man sila gud mga direct confrontational pareha sa mga gangster nga taas gid ang probability mahit mo sila kay mobangga sila sa imo but ang tao nga bulag likay-likay isa lang gud ang ilang tumong sa ilang kinabuhi i-preserve nila ang ilang force so anything nga pwede nila buhaton din nila nga dili sila ma-monitor. That's the reason nga gud na dito na gud pag-abot dito pag mag-decide sila muna og sila nakita nila o di kapoy nahadlok kay na operation dili man kana mo manakpan dira directly galikay ka kung asa po ka mo na og manakpan di ka so mo na siyang Sir, you have mentioned earlier sir na before man mag-end kini nga year tinguha ninyo target ninyo nga mahurot na kini o ma-neutralize na kini nga mao nga mga nabilin pa nga mga remnants unsa bay possible specifications ba sir full force ba ninyo kini sila nga rumbuhon dito? Yes sir, siguro no ma-discuss na ko ni further ang mga details sa to ang Joint Letter Directive 3 ang pag-abot sa mga parameters no the dismantling but siguro sa karon dili nato siya kung to just answer the question dili man gyud need na tanan no as long as wala na sila capability no dito sa mga parameters nga gihatag no hindi na sila makapaganda og ideological, political, and organizational work na makasisustito sila, makapag-dialogue, makapag-meeting, dili na sila makabuhat og mga atrocities like tactical offensive, mga ambush, mag-liquidate, no? So, nya ang remnants kung naglaylo na, no? Dili gini ang tao pud dili magining mahurot ng dako. Moabot gid ang tama lang nga manurinder sila or dugay gid madakpan. Por sa mga wanted na na-explain ako sa ganina. So naa siya parameters sir nga ang aim na mo is katong timeline is the dismantling the total defeat of the SMRC. Ang pinaka mother unit na gid na siya. Nahurot na nato ang 16 guerrilla fronts. Mao na yung mga makita niyo sa mga balita sa una mga NPA maglaro-laro sa bukid, magigera kauban ni mga vertical units, 9 vertical units, 16 guerrilla fronts, 5 sub-regional committees na dismantle o na dissolve na sila tanan respectively. Urot na sa 10ID. Kaning mother unit kung sa structural organization, mauna ni siya ang secretariat, no, mga front operational committees nga nagsagol-sagol. Katong mga nahibiling sa mga na dismantle na itong DCSIS, guerrilla front, vertical unit, and sub-regional committees, katong mga tag-isa, tag-duha nga nahibiling, mauna sila ang mga leadership karon nga ginakumpos. Manang kabantayan nato ang mga nadakpan, mga tag-as
position. And currently kani nadakpan nato ang pinakataas gyud no nga sa ilang ano. So dili gid siya need na walo pun gid tanan. But kung mahuot tanan mas nindot, mas maayo para mas ma-ensure din nato nga dili mo katindog. Ug if ever mahurot na sila ang ato ang threat na pod di ka na pod sa gawas. Mo import og mga cadres from other units. So naapod tay para sa atong nation is the distraction, support the distraction po sa ato ang neighboring armed threat groups like North Central Mindanao Regional Committee o Northeastern Mindanao Regional Committee. Naapod tay saktong mga lines of operation na sa ila if ever mo sulod sila diri sa atong region. Sir, salute sa inyong pagpaningkamot, sir. Salute o kami, sir. Dili ta karon sir sa mga surrenderies, i-clip program sa ato ang government. Kumusta ba, sir? Sa gihapon na gihapon mga concerns regarding ani laging mga nangalangay nga mahatag sa ila labi na ning mga gambalay din ha sir kay as you remember okay. So part I'm sure nga naapagihapon ni maybe or pipila na lang ba karon ang wala nakadawat ani nga mao nga programa sa government. First of all sir, bago na po siguro ihatag ang data no, ako lang i-inform po ang tanan sa mga ano kay pero kita matanungan mapangutanan nanin sa mga benefits sa equip no. Sa equip process yun actually, ang function sa military is aside sa kung dili siyang receiving unit. Ang receiving unit means sa ihan ng surrender. No, isa na siya no, kinahanglan mo na siya i-perform na task. Pag nitamak ang surrender sa halfway house, kinahanglan siya is either sa police o sa military i-secure dito while gina-process ng i-flip. Ikaduha to. JAPIC certification to validate or to ano nga NPA siya. Tulo. After sa JAPIC certification actually dili man sa ano nga pag-istorya wala na yung control lang military dira, no? Masaka na yung PSWD o provincial kana sa DILG na to. So in terms sa pondo actually dili nako na siya actually matubag no, ang makatubag na is either DILG or ang PLGU kung asa sila concerned no, but of course kung makabantay ta natay monitoring 634 no ang total sa wala pa napay mga pending nga mga ano 424 sa mga regulars kay lahi maning sa regulars ug sa mga NB no na entitled ban ang regular sa livelihood project na 50,000. Ang NB is handled immediate assistance o firearm remuneration lang. No, samantalang diri sa regular, firearm remuneration, immediate assistance o livelihood assistance. So, 424 ang regular, 210 sa NB, a total of 634. So, anong natin monitoring ani, no, kay isa sa ato ang ginabuhat is coordination yun, i-monitor kay napoy office sa taas ka follow up sa mga ani. That's why if na siya gamit gihapon, dili na siya solely monitoring lang. Kaya kapag mag-convene ang mga regional meetings, provincial meetings sa LCAC man sa mga ano, ma-raise na mo ni siya concern. No, kaya if ever sa mo magudusay ang uban nagapuyo, ang uban makaila ginamo kay during the custodial debriefing, ma-close magid mo sila, no. So ikaw ang isa sa mga ano ko dilit na nakabalo sa ilang mga sentiments. That's why pag naay mga situation nga pwede na siya ma-open, gina-open na mo kay members pod ang ato ang mga brigade commanders, mga division commanders pagdating sa provincial o mga regional na mga committee meetings no mga ana. So maistorya ng istorya mo na purpose ngano na may monitoring, but definitely how to address the mga issues lahi na po yung participation ng ubang agency no? Na pangutanan ako sir kay as mentioned with Marikit maybe taod-taod na pod kaayo to. Isa mo guni sa ikahadlukan basin unya if ever di mahatag, and then ang mga kasundaluhan nato ang una gyud murag maduulan mismo aning mga surrenderies no? Di sila makadali siguro sa mga agencies sa government, and unsa ba ang mga pagpasabot ninyo ani sa ila sir kay maybe as per sa imuhang info basin hangtod karon na pagigyapon dugay na kaayo pagyapon sa sila nakadawat or mga latest na mga surrenderies nato kanang ihap nga mga 634 nga mga pendings. Actually sir, ang ato yung explanation ana nakasabot gid sila ang gobyerno gasunod gid tag ng proseso labi na critical ning sa kwarta no, ang mga butangan na yung mga budget no nga ano moagi ginig delivery ang funding padaan sa ICLIP no maglisod gid dito pa lang sa taas sa kongreso pa lang nato no, but of course dili man nato na siya mapasabot gid sa ila no explain.
Ang ano ginato dira is surrender nila, mapasabot nato sila nga, uy, buhi kita, mo di ta ka-experience ani ron kung nata sa bukid, no, kauban ninyong pamilya. Actually, kining ang uban dira nga mga former rebels dili lang sa pagano. Mas dako pa gina ilang nadawat na sa mga other interventions coming from different sectors sa komunidad kaysa sa ilang gina-expect sa IFLIP. No, kato kay mga monetary assistance to sa financial assistance na dili kay kinahanglan scrutiny kay dili man pud sa uban nga ano na sa mga private sectors may sa mga no ug sa uban nga dili ato ka dagko no kay dili man pwede ang isa ka tawo budgetan nito sa taas pag nag-budget ka tanan magina kung kinsay kuta na so kung naa sila mga sila mga ana nga mga concerns amo na ginapasabot nga kung tutusin ano man ginabuhat man tanan sa gobyerno kung wala ganina mao ganina giduol ka na mo kay ani para madawat na intervention nga ani financial assistance o scholarship no niagi lang na ay sa mga scholarship grants no sa Tinopers area no nga duha ka estudyante naka-receive 90,000 worth na assistance ano so nay mga buta nga dili lang i-flip ang ano nga mas dako pa gid actually sa i-flip so mo nang isa sa pang pa ano na mo sa ilang may tataglain yung support kung ano para dili ay ka mainit dala sa ano always mo gawin ko sa ilasan and sa status kinahanglan mo ginato pud nga ano, no? Kinahanglan ginato 3,000 man gud pud sila ka pencil pa dili pud nato ang ilang particular gid nga kinabuhi. Ang amo lang maano dira is sigurado buhi gid sila, nakanaog sila din. Kung unsa ilang pabuhi na ay negosyo, na dibalik, na dili gusto magnegosyo, na dili gusto mo adto bayan, gusto lang mo pud sa bukid. So kalahi-lahi gina from 3,044 nga tawo. Ang point dira is ma-integrate sila sa mainstream society. Unsa na to pag-define sa mainstream society, sila na to nakabalo kung sa society ato sila gusto matulong. Okay, thank you sir. Tapos ka na Marvin, alas 12 na rin. Manayaw na. Yeah. Ay, gusto, magsayo di ka, sir, ha? Kamo, uy, yung mga boys na to, mga, sige, ihamo na to na kuan. Okay, so maraming salamat sa atong mga guests karon alas 12 yun, in punto alas 12. Major Gadot, sir, nababad ka talaga, sir, kay doon kay magkawala, sir. Okay, thank you, na-miss ka na mo. Thank you kayo, sir. Maraming salamat. And of course, Edsin, Gonzales, sir, salamat kayo. And of course, si Lieutenant Commander Villela, sir, maraming salamat. And that ends our Double Peace and Security Press Corps. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. See you next time para sa atong another episode sa atong briefing. Thank you. God bless us all.